The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The two disciples recounted what had taken place on the way and how Jesus was made known to them in the breaking of the bread. While they were still speaking about this, He stood in their midst and said to them, "Peace be with you." But they were startled and terrified and thought that they were seeing a ghost. Then He said to them, "Why are you troubled? And why do questions arise in your hearts? Look at my hands and my feet, that it is I myself. Touch me and see, because a ghost does not have flesh and bones, as you can see I have." And as He said this, He showed them His hands and His feet. While they were still incredulous for joy and were amazed, He asked them, "Have you anything here to eat?" They gave Him a piece of baked fish. He took it and ate it in front of them. He said to them, "These are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and in the prophets and Psalms must be fulfilled." Then He opened their minds to understand the Scriptures. And He said to them, "Thus it is written, that the Christ would suffer and rise from the dead on the third day, and that repentance for the forgiveness of sins would be preached in His name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Have you been caught in a situation where you were talking about somebody and suddenly that somebody came out from your back? Meron kayo pinag-uusapan, baka pinagtatawanan ninyo, maya-maya nasa likod nyo pala. Ano po? May mga ganyang pangyayari. Iyon ang pangyayari sa Ebanghelyo. Pinag-uusapan nila si Jesus at bigla silang binulaga ni Jesus. Pero ano magandang pagtuunan ng pansin? Pinahiya ba sila ni Jesus? Hindi. Pinagalitan ba sila? Hindi. Kinutya ba sila? Hindi. Anong ginawa ni Jesus? Ipinaliwanag sa kanila ang mga bagay na hindi nila naintindihan. Meron akong professor. Yun din ang aking yumawang spiritual director. Ang bukang bibig nun, tanga. Tanga. Ha? Umaga pa lang, matatanga ka na. Bago ka matulog, matatanga ka pa. Ano pa? Hindi dahil nagmumura. Ang ibig sabihin ng tanga, hindi mo ginamit ang iyong isip. Hindi mo ginamit ang iyong isip. Ano po? Matalino ka, kaya lang hindi ka nag-isip. Ano po? Hindi mo yun ikagagalit. Dapat tinatanong mo ang iyong sarili, ano naman kaya ang hindi ko naisip? Hindi naman sila tinanga ni Jesus. Ano po? Hindi naman sila tinanga. Ano sinabi sa Ebanghelyo? And God opened their minds to understand the Scriptures. Please listen to that. And He opened their minds to understand the Scriptures. Bakit mahalaga yun? Bakit mahalaga yun? Minsan mayroon akong pisal at sabi niya, ang kanyang kasalanan ay natulog siya sa bahay na kanyang kaibigan. At pinapagalitan siya ng kanyang magulang. Tinanong ko, anong kasalanan mo? Anong kasalanan mo?
may ginawa ba kayong dalawa? Ano po? May ginawa ba kayong dalawa? Sabi, pareho ho kaming babae. O ano ngayon? May ginawa ba kayong dalawa? Ha? Kasalanan. Wala namang po, Father. Anong ginawa nyo lang? Natulog. So, ano kasalanan ninyo? Hindi ko nga po alam eh. Basta pinapagalitan po ako ng nanay ko, pinapagkumpisal ako. Ano po? Pinapagkumpisal ako. Sabi ko, balikan mo ang nanay mo. Baka hindi yung pagtulog sa kaibigan mo ang kasalanan mo. Baka hindi ka nagpaalam. Magkaiba yun, di po ba? No? Magkaiba yun. Baka kinagalit ay hindi ka nagpaalam. Sabi, yun nga, Father. Pero sabi niya, kasalanan daw yun. Yung natutulog katabi ang kaibigan. Sabi ko, hindi ko naman nabasa sa Biblia yun. Ano pa? Wala namang nasusulat. Pero, habang ako'y nakikinig, pumasok sa isip ko ang same-sex relationship. Same-sex relationship. Marahil, pinagdududahan siya ng kanyang magulang na siya ay mayroong relasyon sa kanyang kapwa babae. Mga minamahal na mga kapatid, ano ibig ko po sabihin? Lalong-lalo na sa mga magulang. Lalong-lalo na sa mga magulang. Ano po? Hindi kayo makakatulong sa inyong mga anak kung ang mangunguna sa inyong pag-iisip ay husgahan bago sila intindihin. Ano sabi ko nakalipas na araw? Kung hindi mo alam, hindi mo maintindihan. Kung wala kang alam, hindi mo yun maintindihan. Ikalawa, may mga bagay na alam mo, pero hindi mo pa rin naintindihan. Hindi porke alam mo, naintindihan mo. Ang tanong doon ay, naintindihan mo ba? Naintindihan mo ba? Merong nagme-message dahil yung kanyang mister ay walang ginawa kundi bulyawan ang kanyang anak na babae dahil may relasyon daw sa kapwa babae. Ano po? Ang haba na ng litanya ng kwento. Ha? Wala akong ginawa kundi sin. Ano po? Hayaan mo muna magkwento. Magkwento na hanggang siya'y nagtanong, kasalanan po ba yung Father? Kasalanan po ba? Kasalanan ba ang kaibigan ko, kapwa lalaki? Kasalanan ba kung ang kaibigan mo, kapwa babae? Kasalanan ba yon? Hindi kasalanan yon. Kami mga pari, lahat kasalanan namin. Di po ba, ano? Pagkasama namin babae, babaero kami. Pagkasama namin lalaki, bakla kami. Pagkasama namin bata, pedophile kami. Magsabi kayo. Pagkasama namin matanda, mahilig kami sa matrona. Lahat kasalanan namin. Di ba? Kaya nga, nung ako'y bagong ordain, nagbimisa ko sa Mega Mall, yung nanay ko humahawak sa braso ko, sabi ko, ma, bitaw. Sabi, bakit? Nagpari ka lang, hindi na kita pwedeng hawakan. Hindi yun. Hindi ka nila kilala. Nanay kita. Ay ano ngayon? Baka sabihin may matrona ako. Hindi naintindihan ng nanay ko yun. Nagtampo ang nanay ko ng matagal. Nagtampo. Seryoso siyang nagtampo. Sadyang tayo ay palaging nasa mata ng ibang tao. Mga minamahal na mga kapatid, whatever you do, people will say something about you. Damn if you do, damn if you don't. Listen to that. Damn if you do, damn if you don't. Because people will always find wrong in you. Going back to the story, so ano sagot ko sa nanay? There is sin
in relationship only when the relationship becomes sexual. Hello? Bakit tulala kayo? Hindi masamang kaibigan mo kapwa babae o kapwa lalaki. As long as it is not sexual. Mahirap yung pinagbabawalan ninyo kung sino kaibigan ng inyong anak. Higit sa lahat, mahirap na ikaw na magulang dapat umiintindi, ikaw ang naghuhusga. It is the obligation of the parents to understand their children. If their children are blinded, it is your obligation to open their minds to understanding. That is what the gospel is all about. Hindi yung nagchichismisan tayo, kundi binubuksan natin mga isip sa kung ano ang tama at totoo. Ano sabi sa unang pagbasa? Itinuturo ni Pedro sa mga tao na kung saan sinabi niyang nung kayo ay mangmang. Nung kayo ay mangmang. Hindi nyo naintindihan kasi kayo ay mangmang. You are ignorant. But now you know, then you have responsibility. You have responsibility. Mga minamahal na mga kapatid, sadyang mabilis maghusga. Pero ano sabi ni Mother Teresa ng Calcutta? If you are too quick to judge, you have no time to love. If you are too quick to judge, you have no time to love. Kaya nga po, yung mga magulang na nagsasabing, ayaw mag-share ng aking mga anak, Father. Ano pong sagot ko sa kanila? If you are generous enough to listen, your children will be generous enough to share. Hello? Parents, if you are generous enough to listen, your children will be generous enough to share. Naghahanap yan ng kakwentuhan na kung saan ang nakikinig ay hindi sila hinusgahan. Huwag niyong kakalimutan yan. Lahat tayo ay may pangangailangan. We need someone to love and we need someone that will love us. So, there are people that need to be listened. So they look for someone who will listen to them. Kaya nga yung mga mag-asawa, hello, yung mga mag-asawa, pag hindi na kayo nakikinig sa isa't isa, may problema na kayo. Ang ibig sabihin nun, meron na kayong pinakikinggang iba. Huwag niyong kakalimutan. We listen to someone we are interested. Regardless who. Regardless who. That's why our first parents, Adam and Eve, was able to listen to the snake and did not ask the question, aba, nagsasalita ang ahas. Bakit? Interesado ka sa sinasabi niya. Pahabol lang. Stephen Covey, in his book, The 7 Habits of Highly Effective People, shared about a story of children who are noisy in the train. And the people in the train got irritated and approached their father. And the father said, I'm sorry, I did not notice. We are on our way to the hospital.
I do not know how to tell my children that their mother just passed away. And because they know the reason, they became accommodating to the children. Stephen Covey used that example as the paradigm shift. Perhaps you have heard the term paradigm shift. When you begin to understand, then there's a shift in the way you look at things and people. My dear friends, putting it into context, if we haven't changed our lives from worse to better, or making ourselves better today than yesterday, maybe we have failed to understand the death and resurrection of Christ. Kung walang pagbabago ang ating mga buhay, baka hindi natin naintindihan ang ating pananampalataya. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.